Wala tayong dapat ikatakot sa buhay. Ang kailangan lang natin ay maunawaan ito. Sapagkat ang buhay na walang pangarap ay gaya din ng mga ibong bali ang pakpak. Pilitin mang tumalon o tumakbo ay hindi pa rin ito makalilipad. Dahil ang katotohanan ay walang nakakaalam ng mangyayari kinabukasan. Malupit ang mundo at wala tayong maigagarantiya para dito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang nagsikap na umahon sa unos ng buhay. Tumugon sa panawagan ng kanyang bayan, naging instrumento ng kapayapaan at pinaglingkuran ang sambahayan. Subalit sa mga panahong kailangan ng isakatuparan ang mga pinapangarap, mga pakpak niya ay tuluyan ng nabali at di na nakalipad pa, gaya ng ibong naghahangad pagharian ang kalangitan. Malupit ang buhay at wala tayong may gagarantiya para dito. Ang kwento ng mga pasakit, bighati, pamamayagpag at pagbagsak ni Lieutenant Vladimir Maninang. Ang pira-pirasong mga pangarap. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vladimir Maninang ay isinilang noong taong 1984 mula kina Ginoo at Ginang Wilfredo Maninang ng Santiago City sa probinsya ng Isabela. Gaya din ng pangkaraniwang mga tao, sila ay nagbuhat sa mahirap na pamilya lamang. Mulat na mulat si Vladimir sa kondisyong iyon ng kanilang pamumuhay at maaga siyang nagsikap sa kanyang pag-aaral at saksi ang di mabilang na mga medalya at mga pagkilala ng karangalan sa kanyang buhay eskwela, sapagkat ang batang si Vladimir ay consistent na nagiging honor student mula elementarya hanggang sa pagtatapos nito ng high school. Ito ay sa kabila ng pagtulong pa niya sa kanyang mga magulang na magtrabaho para sa iba pa niyang mga kapatid. Maaga din siyang nabilad sa initan ng araw bilang magsasaka at pagdating naman sa bahay ay nag-aalaga siya ng mga hayupan gaya ng mga baboy na kanilang ikinabubuhay sa pang-araw-araw upang maituguyod ang mga bata pa niyang mga kapatid. Dahil sa taglay na talino ay nakapasok si Vladimir Maninang sa Philippine Military Academy noong kalagitnaan ng taong 2000. Siya ay naging bahagi ng PMA Maragtas Class of 2007. Magandang panimula iyon para sa katuparan ng kanyang mga pangarap dahil nang nasa serbisyo na ang batang lieutenant ay natulungan na niya ng maayos ang kanyang pamilya at lalong-lalo na ang kanyang mga kapatid na nagawang makapag-aral ng maayos sa kolehiyo. Subalit ang katumbas nito'y ang katotohanang walang katiyakang makakarating pa siya hanggang sa dulo ng kanyang mga pinapangarap. Sapagkat bilang isang sundalo, ang batang lieutenant na si Vladimir Maninang ay napadestino na rin sa bahagi ng Mindanao, lugar kung saan wala pa ring puwang ang kapayapaan. Pagkalipas ng 4 na taon niya sa serbisyo at inaakala niyang nasa maayos na ang kanyang mga kapatid at mga magulang, ay binigyan daanan niya ang kanyang personal na pangangailangan sa buhay. Buwan ng Setyembre pa lang ng taong 2011, mula sa Mindanao na kanyang kinaroroonan, ay tumawag si Lieutenant Vladimir Maninang sa kanyang pamilya sa Santiago City sa Isabela at sinabihan ng mga ito na maghanda na ng mga kakailanganin sapagkat siya ay nagpasya ng mamanhikan o hingi na ng formal ang kamay ng kanyang kasintahan mula sa pamilya nito na nasa probinsya naman ng Pampanga. Ang petsa ng pamamanhikan ay itinakda sa huling linggo ng Oktubre noong taon na yun kung kailan makakauwi ang batang lieutenant. Subalit ang pagtupad sa tungkulin ay walang pinipiling panahon o pagkakataon. Dahil sa mga taon din na ito ay nagpapatuloy pa rin ang mga rebeldeng Moro, lalo na ang mga bandidong grupong Abu Sayyaf sa kanilang paghahasik ng kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Buwan pa rin ng Oktubre ng taon na yun na magkaroon ng operasyon ang mga militar sa may bahagi ng Albarca sa Basilan. Ang kanilang misyon ay tugisin ang mga Abu Sayyaf at iligtas ang kanilang mga kinidnap na bihag na planong ipatubos ng milyong-milyong halaga. Ang operasyong iyon ng mga militar ay natugunan ng mga bandido sapagkat noon pa man ay malakas na ang agam-agam na marami sa mga opisyal ng militar ang nakikinabang din ng husto sa mga kidnap o ransom na aktibidad ng mga Abu Sayyaf. Kaya't bilang kapalit nito ay nakakapagtimbre sila kapag may mga operasyong gagawin ang mga militar. O sa madaling salita,
ay nagmimistulang sakripisyong mga tupa ang mga sundalong nasa frontline, may masabi lang na kumikilos ang gobyerno. At ganoon na nga ang nangyari. Walang nakakaalam kung paano ito naganap, pero sa operasyon na yun ay bigla na lang nasumpungan ng mga sundalong ito ng higit 400 mga miyembro ng Abu Sayyaf at sila'y nasa gitna na ng kumukulong mantika. Walang ano-ano'y bigla na lang silang pinaulanan ng bala sa lahat ng direksyon at wala nang nagawa pa ang tropa ng militar kundi humanap ng mapapagkublihan para sa kanilang kaligtasan. Ni hindi rin makarescue ang mga helicopters nila sapagkat sila man ay pinaghandaan na at tinitira din ng mga rocket propeller gunship ng mga bandido. Nabigo sila sa operasyon na yun at ang masaklap pa ay 6 sa mga kasundaluhan ang nabihag ng mga kalaban. Ang 6 na mga ito ay dinisarmahan ng mga Abu Sayyaf, pinahirapan at pagkatapos ay ibinigay naman sa tropa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Albarca pa rin sa Basilan. Ang pamahalaan at ang MILF ay may umiiral noon na usapang pangkapayapaan simula pa ng mga nakaraang taon bago ang insidente. Kaya tumaasa sila na tatratuhin na maayos ang 6 na sundalong nabihag at papakawalan sa susunod na mga araw. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang mga bihag ay patuloy na pinahirapan hanggang sa bawian na rin ang mga ito ng buhay. Dahil dito ay isang malaking operasyon muli ang ikinasa ng militar kung saan si Lieutenant Vladimir Maninang ay isa lamang sa mga batang opisyal na naatasang magsagawa ng misyon. Pinamunuan nila ang tropa ng mga Scout Rangers at Special Forces at sa pagsapit nga ng ika-21 ng Oktubre ng taong 2011 na magkaroon ng napakalaking bakbakan sa Albarca sa Basilan. Ang tropa ng gobyerno laban sa tropa ng MILF at ng Abu Sayyaf. Ang labanang iyon ay muling napaghandaan ng mga kalaban at di na nakapalagpa ang tropa ng gobyerno. Naging bentahe muli iyon sa mga kalaban at nagtamo man ng casualties sa magkabilang panig ay nadehado pa rin ang nasa panig ng pamahalaan sapagkat ayon sa naitala ay 22 sundalo ang nasawi at napakaraming sugatan habang 7 lamang sa panig ng mga rebelde. Kasama sa mga nasawing sundalong ito ang 4 na opisyal at kabilang nga dito si Lieutenant Vladimir Maninang na kung saan sa kabila ng kanyang mga tama ng bala na natamo ay hindi pa rin siya nasiraan ng loob at patuloy na nakipaglaban hanggang sa huli. At patuloy niyang naprotektahan ang kanyang mga tauhan. Sapagkat sa matinding labanan ng araw na yun ay ang kanyang huling radio transmission ang narinig ng lahat kung saan malinaw niyang nairadyo ang lokasyon ng mga kalaban at nakapagbigay siya ng hudyat sa air support kung nasaan ang kanilang mga target. Si Lieutenant Maninang ang pinakahuling opisyal na namatay sa labanan na yun at ang huling mga winika niya pagkatapos ng matagumpay na air support ay ganito: "Pasensya na. Thank you for saving my men. Over and out." At siya ay natagpuan niyang wala na ring buhay pagkatapos ng labanan. Sobrang ikinaguho ng mga pangarap ng pamilya niya nang malaman ang masamang balita, lalo na sa panig ng kanyang kasintahan dahil halos 1 linggo na lang ay uuwian na siya ng batang lieutenant na kanyang magiging kabiyak kung kailan handa na ang lahat. Subalit isang sundalong nakakahon pala ang kanilang sasalubungin na talaga namang ikinadurog ng kanilang mga puso. Dahil sa pagkatalo ng militar sa labanang iyon ay kaagad nirelieve ang commanding officer ng Special Forces sa Basilan. Bumuo din ng Board of Investigators ang pamunuan ng Sandatahang Lakas upang imbestigahan kung bakit nangyaring yuyuko sa mga kalaban ang kanilang mas malakas na puwersa. At sila'y nagreklamo na lang din sa pamunuan ng MILF dahil sa sinasabing paglabag ng mga ito sa usapang pangkapayapaan. Ngunit para saan pa, marami nang nagbuwis ng buhay. Higit 20 mga pangarap ang gumuho ng araw na yun at nagluksa ang buong bayan sa pagyuko ng mga bagong bayani. Ang kanilang mga labi ay inilipad patungong Maynila at sila'y inilagak sa military gym sa Fort Bonifacio. Doon ay pinarangalan muna sila bago inihimlay sa libingan ng mga bayani. Si Lieutenant Vladimir Maninang na minsan ang nagawang pagtagumpayan ang hamon ng buhay, ngunit ng sarili na niya ang kanyang ilalagay sa tahimik ay tsaka naman pinagmalupitan ng kapalaran. Siya ay pumanaw sa edad na 27 anyos lamang. Wala tayong dapat ikatakot sa buhay. Ang kailangan lang natin ay maunawaan ito. Sapagkat ang buhay na walang pangarap ay gaya din ng mga ibong bali ang pakpak.
pilitin mang tumalon o tumakbo ay hinding-hindi pa rin ito makalilipad. Ikaw kaibigan, nalalaman mo ba ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan? Malupit ang mundo. Meron ka bang may gagarantiya para dito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!